Sa bidyong ito, makikita ang isang bahagi ng disyerto sa Iran kung saan may napakaraming identical shapes na tiny arcs at tila mga kaliskis ng isda sa lupa. Partikular sa bayan ng Pasco, makikita ang mga markings na ito na may hugis half moon. Pero ano nga ba talaga ang mga ito? Hindi lang sa Iran, kundi maging sa Africa rin ay ginagawa ang markings na ito na kilala sa tawag na half moon band. Katulad sa Sahel region na nakararanas ng matinding tagtuyot, pare-parehas ang kanilang hugis na siyang nagkokolekta ng tubig ulan sa lupa at nagpapataas ng groundwater. Kaya naman sinimulan ang restoration project na ito para maibsan ang lumalalang problema sa lupa at pagkain. Hindi biro ang epekto ng climate change, partikular na sa Sahel region, isang semi-arid na lugar sa Africa. Malaking populasyon ng rehiyong ito ay umaasa sa agrikultura, pero dahil sa tagtuyot, soil erosion at pagkaubos ng biodiversity, unti-unting nawawala ang kanilang kabuhayan. Dito pumapasok ang Half Moon Project bilang solusyon na hindi lang low-cost at sustainable, kundi community-driven din. Ang Half Moon-shaped semi-circular bonds ay karaniwang gawa sa lupa o bato at kadalasang may diameter na 2 to 8 meters na minsan ay umaabot pa ng hanggang 12 meters. Ang initiative na ito ay bahagi ng mas malawak na proyekto na tinatawag na Great Green Wall na sinimula ng African Union noong 2007 bilang tugon sa lumalalang desertification sa rehiyon ng Sahel. Ang desertification ay ang pagkatuyo ng matabang lupa na nagiging dahilan ng pagbaba ng ani at kabuhayan. Layunin ng proyektong Great Green Wall na lumikha ng 8,000 kilometer belt ng mga puno at halaman mula Dakar hanggang Djibouti upang pigilan ang desertification. Opisyal na kasapi ng Pan-African Agency of the Great Green Wall ang 11 countries. Ilan sa mga kilalang bansang kasapi ay ang Ethiopia, Nigeria, Sudan at Chad. Samantalang 7 iba pang bansa sa Sub-Saharan Africa ang kaakibat ng proyekto tulad ng Cameroon, Ghana, South Sudan at Somalia. Sa kabuuan, mayroong 18 countries na katuwang ng European Union sa proyektong ito. Pero paano nga ba nakatutulong ang mga half-moon bands sa Sahel? Ang mga kalahating bilog na ito ay hinuhukay sa mga slope na nakapwesto sa contour lines para masalo ang tubig ulan at pigilan ang pag-agos nito. Dahil dito, unti-unting nakakabalik ang moisture sa lupa. Kapag walang half-moon na hukay at medyo matigas ang lupa, ay halos dumiretso lang ang agos ng tubig ulan. Ngunit sa tulong ng mga half-moon na hukay, ay maraming tubig ulan ang nakokolekta sa hukay. Kaya talagang namamaximize nila ang tubig tuwing umuulan. So basically, ang Half Moon Band ay isang water harvesting system para sa agrikultura. At dagdag pa dyan, napipigilan din nito ang soil erosion dahil napapabagal nito ang daloy ng tubig ulan. Bilang resulta, muling nabuhay ang mga sakahan, tumaas ang ani at bumalik ang kabuhayan ng mga magsasaka. As of 2020, ang initiative na ito ay nakapag-restore ng tinatayang 18 million hectares ng lupa at nakalikha ng 350,000 jobs sa buong Sahel region. Malaki rin ang ambag ng proyektong ito sa buong mundo. Bilang isa sa mga malalaking nature-based solution sa climate change, ang Great Green Wall ay nakakatulong mag-absorb ng carbon dioxide para mabawasan ang epekto ng climate change. Bukod pa rito, tumutulong din ito sa pagpigil ng migration dulot ng climate-related displacement. Hindi na kasi kailangang umalis o lumipat ng mga tao sa ibang lugar o ibang bansa dahil may sapat ng supply ng pagkain na nakukuha sa mga farms kung saan ginagamitan ng half-moon farming technique. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa pagtatanim. Ito ay tungkol din sa pag-asa, resiliency at pagbabalik ng dignidad sa mga komunidad na matagal nang naiwan ng pag-unlad. Sa tulong ng mga international partner tulad ng World Bank, African Development Bank at European Union, unti-unting natutupad ang pangarap na gawing luntian muli ang isang malaking bahagi ng Africa. Pero kailangan pa rin ng mas maraming
pondo, edukasyon at partisipasyon mula sa mga lokal. Kaya sa bawat Half Moon Bands na nahuhukay, isang hakbang ito papalapit sa mas magandang kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, mag-comment ng big yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!